So hi guys, good morning. Ngayon, meron tayong i-real talk. Dapat talaga hiwalay ang FB ng mga Thunders kaysa mga Jinxie ngayon dahil hindi nila maiintindihan talaga. Or baka nagbubulag-bulagan sa realidad. Ay nako, malaking question mark yan. Ngayon, bakit ka nangingialam? Kung ayaw mo, wag kang manood, 'di ba? Dahil wala kang alam sa ginagawa ni Rachel. Okay? Yung ginagawa ni Langga, hindi mo alam dahil hindi or wala ka sa katayuan niya. Ngayon, sinasabi mo, pag-aaral ang pagbutihin mo, hindi ang kalandian, advice lang. O, 'di ba? May advice ba na ganyan? Sino ka para mag-advise sa kanya ng ganyan? Na kung tutuusin, hindi naman siya nakikipag-landian na sinasabi mo dahil, kumbaga, yun ang tinatawag ngayon na diskarte. Bihira lang actually ang gumagawa ng ganyan. Estudyante at the same time na kumikita. Nagbablog, hindi sinasayang ang oras. Dahil kadalasan ngayon sa mga estudyante, kung walang pasok, kung walang ginagawa, na sa bahay lang nagsiselfon. Pero si Rachel, si Langga, gumagawa ng paraan para syempre may mai-upload siya sa kanyang channel dahil marami siyang mga kapatid na sinusuportahan. So yun ang bagay na dapat mong maintindihan. Hindi puro kanigahan ang nakikita mo, Ate Susana. 'Di ba dapat nga ma-appreciate mo ang mga ginagawa ng katulad ni Langga Rachel. Masasabi ko talaga na he or she is a working student. Kasi talagang, 'di ba? Kumbaga talagang wala siyang sinasayang na oras. Talagang kapag may free time, talagang bukod sa syempre sa kanyang pag-aaral, marami talagang kinukonsider siya sa araw-araw. At yung pagpunta niya doon kay Dodong, syempre pagsuporta yon dahil sa pinagdadaanan, dahil sa nangyari kay Ate Chu. So syempre naman dapat na intindihan mo yun. Walang kalandian na sinasabi mo. Kasi yung kalandian kasi dapat yung yung nakikita mong nakikipagharutan diyan kung kani-kanino, or like katulad ni Cherry White. O, ganon ang example ng kalandian na sinasabi mo. Pero so far, wala naman akong napanood na ganon si Rachel. Napakaayos naman ng pagpunta niya doon. Actually, hitting two birds with one stone nga siya kasi hindi lang si Ate Chu ang binibisita niya, pati na rin yung pamilya ng mama niya. Kumbaga, nasasaksihan din niya ang sitwasyon ng pamilya ng mama niya for the second time, 'di ba? Nabibisita niya yung mga kamag-anakan niya doon, 'di ba? So, hindi mo maintindihan kung ano mang ginagawa ni Rachel ngayon. Kung ililabel mo lang yan ng kalandian, napakabobo naman. 'Di ba? Dahil sa panahon ngayon, actually, sa panahon ngayon, yung kalandian na ganyan, hindi na yan tinatago actually. Dahil yung iba, talagang yung kalandian na yan, at the same time, kumikita. Pero hindi ko naman sinasabi na Langga Rachel ay ganon. Ang ginagawa niya talaga is, alam mo yon, masasabi ko na para sa akin, diskarte yon. 'Di ba, diskarte yon para sa channel niya, para sa community, at syempre suporta kay Dodong, at the same time kumikita dahil kailangan, dahil siya lang ang inaasahan ng pamilya. Yun ang realidad na dapat mong makita muna bago yung kung anumang kanigahan na iniisip mo sa tao. Lahat naman ng tao may taglay na kalandian, 'di ba? Kahit ikaw meron, sana ay nakatapos ka din sa pag-aaral bago ka manita ng iba. Dahil sigurado naman tayo, or ako, hindi naman pinababayaan ni Rachel ang kanyang pag-aaral. 'Di ba? Hindi niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral, tuloy ang kanyang pag-aaral. May mga tao lang talaga na siguro napapaisip na paano na yung pag-aaral ni Rachel kasi andun siya hindi mo alam ang mga diskarte dahil may mga na yun, online studies, so on and so forth. 'Di ba? Basta hindi naman siya tumitigil sa pag-aaral. So, ibig sabihin, nag-aaral siya at the same time, nagtatrabaho. Nagtatrabaho at the same time ay kasama ang taong
mahalaga sa buhay niya. 'Di ba? So, ayun, sana mas makita mo yung better picture kaysa kung ano mang iniisip mo na kanigahan sa kanya. 'Di ba? Dahil bilang isang breadwinner, hindi mo maintindihan talaga ang karga-karga ni Rachel sa araw-araw na ilang kapatid niya pinapaaral niya? 4. 'Di ba? Sino ba ang inaasahan niyan? Walang iba kundi siya. So she has to really step up, and hindi talaga niya sasayangin yung mga araw na wala siyang pasok kasi talagang kailangan, 'di ba? So ayun, sana mas makita niyo yung mas magandang side ng tao kaysa kung ano mang kanigahan na iniisip mo. 'Di ba? Normal lang din naman sa isang tao na lumalandi-landi, ganon. Actually, sa Rochelle naman, so far ngayon, konti na nga lang yung makikita nyo na ganyan eh. Bihirang-bihira na nga lang eh. Kasi bihira na lang din sila magkikita. Pwera na lang ngayon kasi gawa na nga andon silang dahil sa nangyayari. Pero mostly, bihirang-bihira na lang talaga. Pwera na lang merong isang beses sa isang buwan na magkikita sila. 'Di ba? At bihirang-bihira na nga lang na makita nyo yung magkayakap or baka maging sweet sa isa't isa dahil malayo sila sa isa't isa. So, where is the kalandian na sinasabi mo? Kalandian ba yung tamang yakap lang, maging sweet lang, di ba? That is, showing of affection sa taong wala naman siyang ibang niyayakap, 'di ba? Wala naman siyang ibang kasweet-sweetan diyan, 'di ba? Kundi isa lang naman. So, hindi mo dapat iniisip yung mga ganyan. So, ngayon kung hindi ka makaka-relate sa isang taong katulad niya, shut up. Dahil si Rachel talaga ay kailangan niya dumiskarte talaga para sa mga pang-upload niya talaga sa channel. Marami siyang dinadala marami. Bukod sa, syempre, kailangan niya para sa pag-aaral niya, para sa, hindi ko lang alam kung meron pa siyang mga sponsors ngayon para sa pag-aaral niya, sa mga tuition, sa mga, kung ano pang kailanganin. 'Di ba? Dahil nag-aaral pa din naman yan siya, second year college pa din naman. Hindi mo maintindihan yung diskarte na ginagawa niya dahil hindi mo siya iniintindi. Hindi mo siya pinapakinggan or hindi mo siya pinakiramdaman. 'Di ba? Yun. Puro ka lang mema ka lang talaga 'di ba? Like mo pa yung advisor sa eskwelahan dahil alam mo kung anong ginagawa niya sa pag-aaral niya. 'Di ba? Syempre yung pag-aaral na yan, yun yung main goal talaga na makatapos talaga. Pero sa ngayon, may mga eskwelahan din talaga na hindi pa nagsisimula. Dito sa amin, wala pa. Sa college dito, August 11 pa nga ang simula. And then sa iba pa, they offer like online studies, so on and so forth. Or depende sa reason mo kung bakit hindi ka pumasok or kung ano pa man. Pero you don't have to really worry about sa pag-aaral niya dahil sigurado ako, binabalanse yan ni Rachel. 'Di ba? Binabalanse yan. Sabi nga, kung gusto mo, may paraan. Yun. So, time management is the key, Ate Susana. Sana meron kang apo or anak na katulad niya na kayang dalhin ang lahat ng ito. Hindi mo alam kumbaga tingnan mo yung pagiging niya, working student. Masasabi ko working student, 'di ba? Kasi kumukuha naman sila lahat-lahat ng kung ano mang pangangailangan nila through vlogging. At swerte lang din talaga si Rachel ngayon kasi may mga taong sumusuporta, may mga sponsors, 'di ba? May katulong talaga siya. So, that's it. Sana mas maintindihan mo yung purpose kaysa kung ano man ang iniisip mong kanigahan sa isang tao na alam mo namang hindi totoo. 'Di ba? Anyways, ikaw naman ay dumaan ka din naman sa ganyan. Lahat naman, 'di ba? So, 'yon, kalma ka lang diyan. Kung ayaw mo, wag kang manood para hindi ka ma-high blood dahil wala kang alam, dahil hindi mo maintindihan, dahil hindi mo iintindihin. Okay?